Kasi they were talking about deep fakes, they were talking about fake news and so on. Sabi niya, if we can educate all our people, kahit na po maglagay sila ng fake news dyan, makikita kagad ng tao. Outrightly, makikita ng tao because they are educated. So di sabi ko, sir, I think I will support you. Totoo naman yan. You know the Merriam-Webster Dictionary. You Opo. know the Oxford Dictionary. Lalo na si Ed. Magaling sa English to eh. Bubuklatin mo, ma'am. Ma'am, yung letter T. Naglagay ka na. Ikaw na naman naglagay. Nilagay mo Tariela. Tapos sabi, Tariela refers to a person who jumps to conclusion without verifying his facts. Okay, refers to a person jump into conclusion without verifying the facts. Yun talaga ang dapat pag-ingatan natin. Alam nyo naman na isinagawa ang Tricom hearing kontra fake news. Sa interview, sinusuportahan ni senatorial candidate Congressman Marcolita ang kampanya laban sa pagpakalat ng kasinungalingan. Pero paano kung ang siktang inaniban ni Marcoleta mismo ay pasimuno nito? Maalala ninyo, nag-viral noon yung pari daw ng simbahang katolikong inuulat ng INC-TV na umanib sa sikta ni Felix Manalo. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City. O parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Caloocan. Pero ang ipinakita ay lay minister. Kami sa media, pag magkamali man sa balita, kailangan talagang ituwid yan. Pero hanggang ngayon, ang balita na ito ng INC-TV ay walang pagtuwid sa maling ulat na hindi pala ito pari. Dito tatalakayin at i-expose din natin yung mga aklat katoliko na pinagchap-chap ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, para makatangay sa mga inosente. Kaya tama si Congressman Marcoleta na kailangan pag-ingatan talaga yung jumping into a conclusion without verifying the facts. Samahan ninyo ako. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Live tayo ngayon dahil may schedule akong pa-Diocese of Talibon sa dalawang parokya. No? At so live tayo at sa pagkakataong ito, ipagpatuloy natin ang pagsagot sa mga ministro ni Felix Manalo kaugnay sa mga aklat katoliko na ginagamit nila laban mismo sa atin, yung pinagchap-chap nila. At kung maalala ninyo, sabi ni senatorial candidate Marcoleta na sinusuportahan daw niya ang pangontra sa pagpakalat ng kasinungalingan. Ibalik muna natin siya. Kasi they were talking about deep fakes, they were talking about fake news and so on. Sabi niya, if we can educate all our people, kahit na po maglagay sila ng fake news dyan, makikita kagad ng tao. Outrightly, makikita ng tao because they are educated. So di sabi ko, sir, I think I will support you.
totoo naman yan. You know the Merriam-Webster Dictionary. You know the Oxford Dictionary. Lalo na si Ed. Magaling sa English to eh. Bubuklatin mo, ma'am. Ma'am, yung letter T. Naglagay ka na. Ikaw na naman naglagay. Nilagay mo Tariela. Tapos sabi, Tariela refers to a person who jumps to conclusion without verifying his facts. Yan. Kailangan talaga na ma-educate daw, sabi niya, pangontra sa pagpakalat ng kasinungalingan. Kaya nga, isa sa mga hakbang ni Congressman Marcoleta sa TRICOM, pinatawag niya, ni-request niya na ipatawag si Mr. Epifanio Labrador, kung saan tinatawag siyang demonyo, tinatawag din ang INC na sa demonyo. Ngunit nabigo si Marcoleta dahil inisnab ni Labrador ang pagpatawag sa kanya. Ngayon, kung talagang sumusuporta sa kampanya kontra fake news, ano kaya ang reaksyon ni senatorial candidate, yung Congressman Marcoleta, na mismo ang inaniban niyang sekta nagpakalat ng fake news? Sa anong paraan? Balikan muna natin yung pinakilala nilang pare. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City. Yan. Parish priest. Naglabas ng opisyal na pahayag ang simbahan kaugnay diyan sa Epiphany of the Lord Parish na itong nagpakilalang pari na si Floreto Martinez, hindi ito pari ng simbahang Katoliko. Pero sa ulat, parish priest daw. Balik natin. At nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City si Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari, mahigit isang dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang Yan, mula pa sa angkan ng mga pari. May pinakita silang certificate, pero batay dito sa video, booking na mismo. Bakit? Dahil ang certificate na kanilang pinakita, kung makita ninyo, medyo di maklaro, pero sa itaas na bahagi, diyan mabasa kung anong sikta na umano'y siya pare. Ito pala yung mabasa natin, Rizal Church of Repentance Incorporated, na under daw sa may lagda diyan, Most Reverend Father Alberto Cavan. Una, wala sa hierarchy ng simbahang Katoliko ang Most Reverend Father. So, ibig sabihin, siya ay kaanib sa isang sikta na tatag lamang ng tao. Kaya dito pa lang mga kapatid, malinaw na sila mismo ay booking na. No? Booking na sa ikinakalat nila na fake news. Hindi lang yan. Sinimulan natin gabi ang pagsagot sa ikinakalat na naman nila na fake news gamit ang aklat Katoliko. Ang aklat na ang pamagat ay pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Pansinin ninyo. Ito ang binasa ng mga ministro. Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo kapatid na Victor na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang cardinal mismo, meron ba kapatid na Victor o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay
The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Tinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko, hinggil sa gayon ding pagsambang, iniuukol sa mga larawan ni Kristo, na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan, ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin, sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan, na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Yan, na pansin niyo mga kapatid, inaamin daw ng kardinal batay sa aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno na may pagsamba sa mga larawan. At pwede din nilang gamitin dito bilang pangontra ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko sa tinatawag na Catechism, may Catholic Faith, kung saan sinabi dito ni Archbishop Moro sa pahina 220, we do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Kaya sa pamamagitan dito, pwede nilang ipalabas na nagsusuwagan ang aral ng Simbahang Katoliko sa Catechism of the Catholic Church na we do not worship the saints. We only honor them as special friends and servants of God. We adore God alone. Samantalang sa aklat na ito na binasa nila, pero pinagchap-chap nila. Bakit pinagchap-chap? Mamaya pakita natin, mga kapatid. Dito daw, inaamin ng kardinal ng Simbahang Katoliko na ano? Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo kapatid na Victor na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba kapatid na Victor o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyo, aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Tinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko, hinggil sa gayon ding pagsambang, iniuukol sa mga larawan ni Kristo, na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan, ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin, sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan, na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Okay, yon inaamin daw ng kardinal. Oh. Pero ating lilinawin ito mga kapatid dahil ito ay isang malinaw na pandaraya. Kotisyon lang kasi yan ni James Cardinal Gibbons. May umaamoy dito na kaanib sa sikta ni Felix Manalo. Ilo, Jovito, pikit-pikit. Sabi niya, tingnan natin kung paano talibungin ni talibong Yomar tampered in the house. O sabi niya, hirap talaga ipaliwanag kahit sa INC. Halimbawa, palagi kayo nagsabi na tampered, tinampered. Pero mahilig naman yung mga ministro mo ang magtampered. Una, umanib kayo sa tampered na iglesia.
ang siktang tatag lamang ng tao. Pangalawa, di na, nga nila mapaliwanag etong paggamit din, tinampered ng mga ministro ang aklat, munting aklat na ito, na ang aking Birheng Mariang tagapamagitan. Pansinin ninyo, oh, Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. o imagine mga kapatid, si Santa Maria daw ay Diyos na maawain at makapangyarihan sa lahat. Pero, nang ipinakita natin, binidyohan natin itong aklat na ito, abay, bakit makita niyo sa TV screen natin dyan na umabot sila sa pahina 63 sa aklat na pinakita nila sa kanilang TV screen. Eto, pinakita talaga sa TV screen, ang aklat na ito. Pero, kung ipakita natin ang aktual, bakit umabot sila? Ito ang mahirap ipaliwanag. Umabot sa pahina 63 na ang naturang aklat ay hanggang, ito, makita niyo mga kapatid, tingnan natin, pakita natin. See? Sa pahina 1, 2, makita ninyo. Pahina 18. Wala ng 19. Sa aklat. Wala na. Yon ang mahirap, Mr. Pikit-Pikit, kung paano ipaliwanag. Maliban lang kung manatili kang makapikit sa mga mata mo sa katotohanan na ipinakita natin. Huwag kang pipikit para makita mo ang katotohanan. Okay, balikan natin ang aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno. Imagine, taas noo pa ang ministro ni Felix Manalo na inaamin ng kardinal na ano daw ang pag-amin ng kardinal. Balikan muna natin, ha. Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo, kapatid na Victor, na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba, kapatid na Victor, o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po na binanggit ninyo, aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Kinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko, hinggil sa gayon ding pagsambang, iniuukol sa mga larawan ni Kristo, na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Yan, inaamin daw ng kardinal ng Simbahang Katoliko. Mga kapatid, hindi lingid sa atin na isa sa mga pangguguyo ng mga ministro ni Felix Manalo itong paggamit sa aklat na ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. At dito inilantad nila ang malaking kasinungalingan bilang mga ngaral daw sa INC, mga kapatid. Dahil, narinig nyo naman, inaamin daw ni Cardinal Gibbons na ang mga Katoliko batay sa nabasa dito sa pahina
pahina 200, na sumasamba ang Katoliko sa mga larawan ng mga santo. Ang sinisipi nila na binasa ng mga ministro, eto, ang kotisyon lang ni Cardinal Gibbons, hindi ito kay Cardinal Gibbons. Kotisyon niya galing sa manunulat na protestante. At ito naman ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Pakinggan ninyo, tingnan ninyo mga kapatid. Sa pahina 200 sa Naturang Aklat, ito ang mabasa natin. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalam ko, bumabanggit ang mga manunulat na iskolastiko hinggil sa gayon ding pagsamba. Inuokol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kong tawagin ay pagsamba sa isang larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang siya'y kaharap at naangat ang ating isip sa pagbulay-bulay sa Kanya. Yon ang mabasa natin mga kapatid. Yun lang ang ginagamit nila, pero pinutol nila ang konteksto. Kaya dito makita natin, nag-iingay na ang mga kaanib ni Manalo dito. Nag-iingay na. Huwag kayong magalit. Kung meron kayong kopya, edi basahin ninyo paano minadjik ng mga ministro ninyo. Ang Naturang Aklat. Dito, sinagot lamang natin. Kaya nga, napansin ninyo, ang sabi ni Congressman Marcoleta, pangontra sa pagkakalat ng fake news, mga kapatid, ay ang pag-educate para labanan. Ito ang ginawa natin. Gaya ng kagawian ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, na sanay sila na pinagchap-chap ang Aklat Katoliko tulad nito para mawala ang konteksto. At inilagay nila na ang salitang nabanggit ay ayon daw sa author na si James Cardinal Gibbons. Yun. Mag-ingat kayo. Hinablot nila, labas na sa konteksto, mga kapatid. Bakit? Una, kung tingnan natin, wala naman silang kopya kasi mga miyembro, magbabasa lang sila at makikinig sa TV, magbabasa lang ng pasugo. Kaya, talagang, kung di nyo tingnan kung ano talaga ang konteksto sa Naturang Aklat, lalabas na delikadong madaya talaga sa ganitong propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo. O na mga kapatid, yung sinipi ng mga ministro ni Felix Manalo, yun ang mga salita na binanggit. Hindi iyan kay James Cardinal Gibbons, kundi galing yan sa isang protestanteng theologo na kaniyang sinipi at inilagay sa pahina 200. Dahil kung tingnan natin ang kabuuan, pakita natin ang kabuuan kung saan pinutol-putol ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, para pilit palabasin na si Cardinal Gibbons mismo, ayon sa pahina 200 sa Naturang Aklat, ay sinasamba talaga ang mga larawan ng mga santo. Pero kung tingnan natin sa pahina 200 at ituloy sa pahina 201, kung saan hinablot ng mga ministro sa iglesia ni Felix Manalo yung nakasulat na kotisyon sinipi ni Cardinal Gibbon sa protestanteng si
Leibniz, yun lang, kotisyon yan ni James Cardinal Gibbons. Ngunit, ibinibintang ng mga ministro na inaamin daw ni Cardinal Gibbons na ang mga Katoliko'y sumasamba sa larawan. Pero pakita natin mga kapatid, yung binasa ng mga ministro at yung iniwasan nila. Eto, pansinin ninyo. Yung kulay pula, yon ang binasa ng mga ministro. Yung kulay puti naman, yon ang iniwasan nila. Dahil ito kasi ang mabasa. Pansin nyo? Alang-alang sa aking mga mambabasang protestante, ay akin gayong hahalawin dito ang kanilang dakilang si Leibniz tungkol sa paggalang na inuukol sa mga mahal na larawan sa kanyang Systema Theologicum. Paragraph pahina 142 ay ganito ang kanyang sinasabi. Ito ang kulay pula, ito ang binasa ng mga ministro. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalam ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayunding pagsambang inuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang tawagin ay pagsamba sa isang larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang siya'y kaharap at maangat ang ating isip sa pagbulay-bulay sa Kanya. Diyan sila, mga kapatid. Pero may karugtong pa. Mangyari pa, walang matinong tao na sa ilalim ng gayong pagkakataon na mag-aakalang manalangin ng ganito. Ibigay mo sa akin, o larawan, ang aking hinihingi. Sa iyo, o marmol, o kahoy, ako ay nagpapasalamat. Kundi, ikaw, o Panginoon, ay sinasamba ko. Sa iyo'y ako'y nagpapasalamat at umawit ng buong pagpupuri. Yun ang mabasa natin sa aklat, mga kapatid. Napansin niyo ba kung paano na minadjik ng mga ministro ni Felix Manalo ang kanilang binasa sa pananampalataya ng ating mga ninono? Hindi sinasabi ng mga ministro ni Felix Manalo na ang salitang kanilang binanggit ay sipi lamang ni James Cardinal Gibbons mula sa isang theologian na protestanting Lutheran na si Gottfried Leibniz, mga kapatid. At na mismong kung ituloy natin pagbasa, mismong si Leibniz ay hindi naniniwalang ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga larawan at imahe. Kaya nga, sadyang pinutol ng mga ministro yung konteksto sa aklat na ito. Ang tuloy-tuloy na pagbasa, mga kapatid, ay nagpapakita na malinaw talaga na hindi kay James Cardinal Gibbons ang naturang sulat, kotisyon lang niya. At kung mapansin nyo lang, dito may pakiusap yung tagapagsalin sa mga mambabasa. Maging maingat sa pag-unawa at magkaroon ng magandang kalooban. Sa pagkakamali ng aklat ni Cardinal James Gibbons, mga kapatid, lumalabas na ang mga INC ay walang unawa at magandang kalooban. Ano po ba ang pakiusap? Dito, pakita natin kung ano ang pakiusap sa nagsalin. Ito ang pakiusap sa nagsalin, Pero mahirap na hanapin ang mga aklat na ito, kaya dapat meron kayong kopya para di kayo mabiktima. Ito, nakita nyo ba?
Ito pag-usap. Sa pagbasa ng aklat na ito, dalawang bagay lamang ang hinihiling ng nagsalin sa kaniyang mambabasa. Maingat na pag-unawa at isang magandang kalooban. Yun ang pakiusap sa nagsalin. Maingat na pag-unawa at magandang kalooban daw. Pero, maingat na pinutol ng mga ministro, hindi magandang kalooban dahil ang layunin nila na yung mga inosente ay matangay nila. Imagine, dito mga kapatid, anong sabi? Si Cardinal Gibbons pa mismo ang nagsabi na sinasamba, di nila sinabi ang katotohanan na kotisyon pala yon. Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo kapatid na Victor na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba kapatid na Victor o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Tinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayon ding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Yan. Inaamin ng kardinal daw ng simbahang Katoliko na may pagsamba. Tanong, si James Cardinal Gibbons ba mismo ang nangaral ng pagsamba sa larawan na binasa nila? Ano po ba ang turo ni James Cardinal Gibbons? Pansinin po natin mga kapatid. Ang sinabi ni James Cardinal Gibbons sa Faith of Our Fathers, pananampalataya ng ating mga ninuno, sa itaas lamang ng kaniyang halaw mula kay Leibniz na isang protestante. Ano po ba ang kaniyang pahayag? Ito po ang kaniyang pahayag, mga kapatid. Unang pagkakataon na inilabas natin ito dito para maliwanagan, lalo na yung mga nadala sa INC na mga kapatid ay dahil sa ganitong taktika nila. Ito ang pahayag ni James Cardinal Gibbons, kung mapansin ninyo, na iniwasan din ng mga ministro. Anong sabi niya? Sa itaas na bahagi, ito ang mabasa. Ang pagkakakilala ng mga pagano sa isang idolo ay parang isang Diyos na may sangkap na pag-iisip at ibang katangiang taglay ng bathala. Sa gayoy, mga idolatreya sila o mga sumasamba sa larawan. Nalalaman ng mga Katolikong Kristiyano na ang isang mahal na larawan ay walang pag-iisip o kapangyarihang duminig at tumulong sa kanila. Wala silang ibinibigay sa mga larawan kundi ang kaukulang galang lamang. Alalaong bagay ang pagpipitagang inuukol nila sa may larawang nasa langit. Sa kanila ring pinatutungkulan doon. So, yun ang mabasa natin mga kapatid sa aklat na
iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo. Imagine. ah, Imagine, sa pahina 198, 199, pansin din ninyo na ang pahina ng 199 kung saan binanggit ni James Cardinal Gibbons ang doktrina ng Santa Iglesia Katolika hinggil sa mga larawan batay sa kapulungan ng Trento. Sa pahina 199 sa ang pananampalataya ng ating mga ninuno, ipinaliwanag ni James Cardinal Gibbons, mga kapatid, ang pananampalataya ng Iglesia Katolika tungkol sa larawan. Kaya sabi niya sa naturang pahina, ito po ang ating mabasa, mga kapatid. Kung meron kayong kopya, pwede ding basahin ninyo. Kung meron kayong kopya, kahit sa mga kaanib ni Felix Manalo, huwag kayong magpikit-pikitan lang sa mga mata. Ito, ang doktrina ng Iglesia Katolika hinggil sa paggamit ng mga mahal na larawan ay maliwanag at buong-buo ipinahayag ng kapulungan sa Trento sa mga sumusunod na pangungusap. Ang mga larawan ni Kristo at ang kaniyang inang birhen at ang iba pang mga banal ay kinakailangan at dapat pamalagiin, lalo na sa mga simbahan at sa isang kaukulang galang at pagpipitagan ang dapat ibigay sa kanila. Hindi sapagkat sinasampalatayang nag-aangkin sila ng anumang pagkadiyos o bisa na dahil ng pagpaparangal at paggalang sa kanila, o kaya'y upang sila'y dalinginan, o kaya'y paglagakan sila ng anumang pagtitiwala, gaya ng ginawa noong unang mga binyagan na nagsiasa sa mga edolo, kundi sapagkat ang paggalang na sa kanila'y ibinibigay ay ipatutungkol sa may larawan, kung kaya't sa pamamagitan ng mga larawan ating hinahagkan at ating pinagpupuggayan o niluluhuran ay sinasamba natin si Kristo at iginalang ang kaniyang mga banal na kinakatawan. Yon ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko na mabasa natin sa aklat na ito, pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. No? Pero, minadjik ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, at matagal na nila itong ginawa. Oh. Makilang ulit na po, mga kapatid, napanutayan natin na hindi pa niniwala ng Iglesia Apostolika Katolika Romana na ang mga larawan ay mga Diyos natin. Pero itong mga kaanib at ministro ni Felix Manalo na nagdala umano sa tampered na siktang Iglesia ni Cristo, ginagamit nila ang mga aklat Katoliko. Ito po, bilang referensya na nagiging diferensya laban sa atin. At nakagawian na ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, na manghablot ng mga salita na wala sa konteksto. Ano po ba ang nasa likod niyan? Di ba ba? Alam niyo na. So, pilit iginiit nito mga mangangaral ni Felix Manalo na aral daw ng simbahang Katoliko dahil mabasa, pero pinutol pala. Anong tawag diyan?
Maituring bang desperado na ang mga gumagawa ng ganito? O kaya sadya talagang ginawa nila para ikalat ang mga fake news, mga kapatid, na ang referensya ay magiging diferensya sa mga inosenteng tao. Ha? So, kaya wag lang kayo magalit. Ating sinagot yan punto por punto, mga kapatid. Hindi lang yan. Meron pang, tapos na tayo dito. Isang aklat pa na Katoliko ginagamit nila, mga kapatid. Eto. Ano tong aklat na ito? Ang early Christians, ginagamit nila ito. Sa anong paraan? Eto, pakinggan natin ang ministro ni Felix Manalo. Aling aklat pa ng Iglesia Katolika ang nagpapatutuon na sa kanila po talagang merong pagsamba na isinasagawa sa mga larawan. Dito po sa kanila paring aklat, sa Early Christian Art, ang sumulat po nito ay isang paring Hiswita, si Edward Sindicos. Sa pahina 151, sa pagkakaliwat na po sa Pilipino ko babasahin. Bilang pagsunod sa iba pang mga tagapagturo, ipinakita din naman ni Tomas Aquinas sa kahangahangang bahagi ng kanyang Summa Theologica ang kanyang pagkaunawa sa di makatwirang bagay ukol sa kulto ng larawan at ang iniuukol na pagsamba. Kapag ang sino man ay bumaling sa larawan, sabi niya, sa dahilang yaon ay isang bagay, maaaring guhit kamay o estatwa, hindi na uukol doon ang pagsamba. Subalit, Una, mga kapatid, napansin niyo ba na ang English dito sa nakasulat sa pahina 151 na ang translisyon ng ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, isinalin ng mga ministro ni Felix Manalo ang salitang veneration. Napansin niyo ba? Tingnan niyo yung kotisyon na ipinakita nila. Ang mabasa diyan, veneration. It deserves no veneration. Di ba? Yon ang mabasa. Ilang bisis ginamit dito ang salitang veneration sa naturang aklat. Oh. Pero, itong salitang veneration, cult, image, and etch veneration, paano niya sinalin? Sinalin niya ang veneration sa salitang pagsamba. Pero ano po ba ang tamang salin ng veneration? Pagsamba ba? Hindi. Ang salitang veneration, tamang salin, ay paggalang. Paggalang. Yun ang veneration. Pero kung mabasa natin, paano sinalin niya ang veneration? Pagsamba, hindi paggalang. Sadya talaga na pinipilipit ang nakasulat sa aklat na ito. kahangahangang bahagi ng kanyang Summa Theologica, ang kanyang pagkaunawa sa di makatwirang bagay ukol sa kulto ng larawan at ang iniuukol na pagsamba. Kapag ang sino man ay bumaling sa larawan, sabi niya, sa dahilang yaon ay isang bagay, maaaring guhit kamay o estatwa, hindi na uukol doon ang pagsamba. Subalit, kung ang sino man ay bumaling doon bilang isang larawan ni Kristo, yaon ay karapat dapat pag-ukulan ng gayunding pagsamba na iniuukol kay Kristo mismo. Yamang si Kristo ay sinamba na may kapakumbabaang pagpipitagan, dapat lamang na ang kanyang larawan man ay marapat sambahin ng may kalakip na kapakumbabaang. Napansin niyo ba ang salitang ginamit diyan, ang veneration, mga kapatid, at ang salin ng ministro sa salitang veneration, instead na ang tamang salin ay paggalang, ang kaniyang salin ay pagsamba. So, dito ba sa aklat na ito, mga kapatid, ibig ba sabihin kinikilala dahil may salitang veneration na Diyos ang mga larawan? Hindi, may iniwasan sila. Ano yung iniwasan nila? Ito, sa itaas na bahagi. Ito mabasa natin.
the following schoolmen, Thomas also showed in a wonderful section of his Summa Theologica, his understanding of the irrational elements in the cult image of its veneration. So dito makita natin, veneration talaga, no? Yung veneration, di iyan pagsamba kundi paggalang. Ang iniwasan nila, itong itaas na bahagi, mga kapatid, na ang nakasulat, Thomas Aquinas produced the best summary of the position. He said that pictures could reasonably be employed like books to instruct the uneducated, to remind people to the mystery of the incarnation and of the example of the saints, and to inspire devotion which arises more easily from what we see than from what we hear. So, ito mga larawan, mga picture, o imahe, mga kapatid, ay paalala. No? Magkaiba ang salitang veneration sa salitang worship. Pero mapansin ninyo, tila bang sinadyang isalin ng mali ang veneration dahil hindi naman worship ang original na salita sa naturang aklat. So, sa daming mga aklat ng simbahang katoliko, mga kapatid, na kanilang binasa, upang gamiting referensya, na nagiging diferensya ang resulta. Okay. Imposibleng hindi nila alam ang pagkakaiba, mga kapatid, sa salitang veneration at sa salitang worship. Malawak kasi sa ating katoliko ang teolohiya, no? Ang kahulugan sa pagkakaiba nitong salitang honor, veneration, at yung salitang adoration, worship. Maging sa salitang worship, mga kapatid, sa ating theology, hinahati ito ng tatlong bahagi. Yung tinatawag na latria, ibig sabihin, pagsamba sa Diyos lamang. Meron tayong tinatawag na hyperdulia. Yung hyperdulia ay pagsamba para kay Santa Maria lamang. Merong protodulia na pagsamba o paggalang kay Saint Joseph. At may tinatawag na dulia, yung paggalang, na term din na pagsamba, paggalang, para sa mga banal na santo. Oh. Pero, dito, pinalitaw talaga nila, gamit ang mga referensya ng simbahang katoliko, na diferensya talaga ang resulta. Kaya ating inisa-isa ito, mga kapatid. No? Dahil, dami pa mga aklat na ginagamit nila. No? Dami pa mga aklat. Halimbawa, itong aklat, lumang-luma ng aklat, ginagamit din nila ito, katisismo. Pero alam nyo ba paano minadjik ng ministro ni Felix Manalo ang katisismo? Pakinggan ninyo at ibubuking din natin. Ito. Munting aklat katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka, gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus
o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yan. Mabasa daw ito mga kapatid sa tinatawag na katisismo ni Padre Luis D. Amasqueta na ano daw ang nakasulat. Imagine matagal na nila itong ginagawa. Muli nating ipakita yung pinakita niya sa open forum. Eto, pahina 79, 82 at 82. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cross o isang mahal na larawan. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yon ang kanilang ginamit mga kapatid. Matagal na yan. Pero, ipakita ko sa inyo, asan yung mabasang sinasamba kita? Eto mga kapatid. Pansinin ninyo. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cross o sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad. Sa Diyos Ama ay hihingi ka ng pananampalataya, 10 ng pag-aalala ng di mo siya malimutan. Sa Diyos Anak ay daraing ka ng pananalig at pati pa naman ng bait na ikakilala mo. Yon. Napansin nyo ba? Asan ang sinabi diyang sinasamba kita? May pasigaw-sigaw pa ang ministro ni Felix Manalo kung pansinin ninyo mga kapatid. Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amasqueta. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79, pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yan ang pasigaw-sigaw ng ministro mga kapatid. So nakita po natin diyan ang pamimiki nila at malinaw na pandaraya gamit ang aklat na katisismo ni Padre Luis D. Amasqueta mga kapatid. Dahil narinig nyo naman yung sinabing sa pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa isang cross o sa mahal ng larawan. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yan po ang binanggit ng mapanlinlang aral na sinabi ng ministro na nasa katisismo daw. Ngunit ano ba talaga ang nakalagay sa pahina 79 at sa pahina 82 sa aklat na ito? Ano ba? Una, balik natin kung ano ba talaga ang mabasa. Ito mga kapatid, ang mabasa. Sa pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cross
o ng isang mahal na larawan, mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad, sa Diyos Ama, ay hihingi ka ng pananampalataya. Yon. Tingnan natin sa karugtong yung sinabi nilang, sinasamba kita. No? Saan diyan ang salita na sinasamba kita? Wala po. Kaya tunay isang fake news ang ginamit ng ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Oh. Pahina 79. Na? Wala namang mabasa diyan. Pahina 82. Pinagputol-putol nila, mga kapatid. Kaya, sandali may tumatawag na sa akin, may naghihintay kasi sa katedral. Ipagpatuloy natin ito mamaya. Dami pong mga referensya na ginagamit nila, mga kapatid, na kailangan alam ninyo. Dahil sa kanilang mga pahayag, sa kanilang mga pandoktrina, yun ang ginagamit nila. Kaya, kung labanan ang fake news ayon kay Congressman Marcoleta, paano kung ang inaniban niya ang nagpakalat ng fake news tulad sa Piking Pare? Di naman. Tandaan natin, Juan 8:44, ang ama ng kasinungalingan ay ang diablo. Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Antayin ang karugtong dito, mga kapatid. No? Dahil dami pa mga aklat katoliko ginagamit nila at isa-isahin po natin ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.